Nakalkal sa impeachment hearings ng House Committee on Justice ang SALN ni Vice President Sara Duterte. Partikular na dyan ang higit 6 billion pesos na covered and suspicious transactions na nakita ng AMLAC. Si Isaiah Mirafuentes sa Politico Update. Bilyong-bilyong halaga ang di umano'y yaman ang detalyadong ibinulgar ni former Senator Antonio Trillanes IV sa pagdinig ng House Committee on Justice ngayong araw. Ayon kay Trillanes, taong 2016 may tumawag raw sa kanyang nagngangalang Joseph De Mesa. Aniya, dati raw itong taga-suporta ni FPRRD. Subalit bumitaw ito matapos matukoy na nagmamayari ang mag-amang Sara and Rodrigo Duterte ng bank accounts na may bilyong piso ang halaga. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong De Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank sa Lungsod, Mandaluyong. Ayon pa sa kanya, umabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang mga dumaan sa nasabing bank accounts. Maliban pa dito, sinabi rin ni Trillanes na nakakubra raw ang pamilya Duterte ng milyong halaga mula sa isang drug lord na nagngangalang Samuel Uy. Umabot raw sa mahigit 23 million pesos ang kabuuang natanggap ni Sara Duterte mula kay Uy, habang si FPRRD naman ay tumanggap raw ng mahigit 15 million pesos. Si Baste Duterte ay may mahigit 51 million pesos. Si Pulong nakakuha rin daw kay Uy ng mahigit 38 million pesos. Habang si Hanilat at Kitty Duterte ay nakakuha raw ng mahigit 53 million pesos. Umabot sa mahigit 181 million pesos ang natanggap ng pamilya Duterte sa tinawag ni Trillanes na drug lord na si Samuel Uy. Pero bago si Trillanes, base sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni VP Sara, mula 2007 hanggang 2025 na isinumiti ng Office of the Ombudsman, natuklasan na hindi nagdeklara si VP Sara ng kanyang cash on hand at cash in bank statements. Mula ito sa taong 2019 hanggang 2024. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Dahil dito, wala nang nasabi si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa kanilang natuklasan kundi Wow. binunyagri ng Anti-Money Laundering Council na may suspicious and covered transactions si VP Sara. There are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. At bago ito maungkat, sinubukan pa itong hadlangan ng ilang mambabatas. Under the Anti-Money Laundering Act of 2001, suspicious transaction reports and covered transaction reports are confidential and may only be disclosed upon order. Nakinontra agad ni Representative Chel Jokno. Sa dokumentong ipinakita ng AMLAC, umabot sa mahigit 6.77 billion pesos ang na-flag nila na suspicious and covered transactions ni VP Sara. Ang asawa nito na si Man Scarpio mula 2006 hanggang 2025. Pumalo sa 630 ang covered transactions ng mag-asawang Duterte, habang 33 naman ang may tuturing na suspicious transactions. Madam Chair, wala po yan sa SALN. Honorable Chua, do you want to be recognized? Sinasabi ko lang po, wow. Ayon sa mga mambabatas, ang mga naungkat ngayon ay patunay raw na bilyonaryo ang mga Duterte at hindi mahirap. Ang sabi naman po ng Baklaan na Akbayan, sila na. Samantala, sa desisyon ng mayorya ng komite, ipinagpaliban ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte. Para sa Politico 90, Isaiah Mirafuentes, Abante.